Meanwhile, the call for wage hike continues as various labor groups and leaders assemble this Monday at the House of Representatives. The group urged President Marcos to certify the 200 peso wage hike as urgent. Mia Layagin tells us the situation. Nakakahiya na ang manggagawa ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, pero ang mga manggagawa ang pinapahirapan. Tama ba mga kasama na ang 200 ay sampang buhay sa mga karaniwang manggagawang Pilipino? 200! Ito na ganyan. Ang hinahamon natin ay ang mga nakaupo ngayon dito sa Kongreso, sa Senado, 6 na araw na lang. Baka gusto nyo gumawa ng kabutihan. Kabutihan para sa sangkamayanan. This is the appeal and call of various labor groups to the Congress and lawmakers to finally pass into law the proposed bill seeking 200 pesos across the board increase in the daily wage of Filipino workers. During the first Monday of the month of June, National Wage Coalition composed of various labor groups including Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Kilusang Mayo 1, Nagkaisa Labor Coalition, and the Trade Union Congress of the Philippines marched and gathered together in front of the House of Representatives to protest the immediate passage of the said bill before the 19th Congress ends. The groups argued that there are only 6 session days remaining before the start of the 20th Congress, highlighting the need to further push for the bill's passage, which is currently at the 3rd and final reading of the Congress. Kamanggagawa Party List Representative-elect Eli San Fernando noted that the passage of this bill into law should be the focus and priority of the government and of the lawmakers. Ang gobyerno, una, sinasabi natin kay Pangulong Bongbong Marcos, i-certify na as urgent. May pwedeng gawin ang Malacanang pero hindi ginagawa Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, kailangan nating tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, ng mamamayan. Bakit hindi itong unahin niya? Ang inuna niya, moro-moro na pagpapalitan ng mga cabinet members. Ito ang tunay na issue ng mga manggagawa. So for President Bongbong Marcos, if you are really for workers and if you want to raise the standard of living of workers, you must certify this bill as urgent. For the leadership ng House of Representatives, dapat ipasok na to, dapat pag-usapan na to ng mga mambabatas natin sa mababang kapulungan. He argued that the current salary and wage rate of Filipino workers have long been not enough to meet the increasing prices of basic necessities. Nationwide, alam nyo, ang sahod ng mga manggagawa below the poverty threshold. Ibig sabihin, mayorya, kalakhan ng mga manggagawa, kumikita ng poverty wages, hindi na sapat para makabuhay para sa isang pamilya. Kung naniniwala, halimbawa, si Dole Secretary Benny Lacuesma, na ipaubaya na lang sa mga regional wage boards, bakit hindi niya subukan na kumita, sumahod ng provincial rate para malaman niya mismo kung gaano kababa ang sinasahod ng mga manggagawa. Kung ang mga manggagawa nga dito sa Metro Manila, umaaray na, napakababa ng sahod, paano pa kaya ang mga manggagawa sa probinsya? Kaya yun yung panawagan natin, nationwide across the board para sa mga manggagawa. Bukluran ng Manggagawang Pilipino Chairperson Caliode de Guzman also expressed hopes for the passage of the bill. He emphasized that it is only just that the services rendered by Filipino workers be compensated with an acceptable rate of salary and wages. Ng mga manggagawa, nagtumaas ang productivity ng mga manggagawa, pero kalahati lang ng productivity ang ibinibigay na sahod. Sana tapatan ng sahod yung produktibidad na ginagawa ng mga manggagawa. Yun yung kahilingan ng mga manggagawa ngayon. Kilalanin ang mga manggagawa na siyang productive forces, siya yung lumilikha ng kaunlaran sa ating bansa, sila ang importanteng sektor. Sana naman, tugunan ito sa anyo ng pagtaas ng sahod at huwag gawing alipin, busabos ang ating mga manggagawa. Sa lahat ng mga congressman at congresswoman na nanalo, alalahanin nyo yung inyong pangako sa mga manggagawa. Nabibigyan nyo ng magandang katayuan sa buhay ang ating mga manggagawa. At ang pinakakongkretong pwedeng magawa ngayon ninyo sa Kongreso ay ipasa ang 200 national wage increase para sa ating mga manggagawa. Yun po yung aming kahilingan bilang mga manggagawa, bilang mga manggagawang naghalal sa inyo dyan sa Kongreso.
ACT Teachers Party List and Gabriela Women's Party representatives Franz Castro and Arlene Brosas likewise attended the protest, expressing support and sympathy with Filipino workers. They similarly expressed hope that the looming passage of the bill be a start of having more similar legislations for the betterment of Filipinos. No, hindi natin ito titigilan. No, kahit tapos na po ang eleksyon, harapin na dapat ng ating gobyerno ang mga issue ng ating mga mamamayan. Kahit pa po magkaroon ng pagkakasundo dyan, hindi makasasapat. Kumbaga, kahit i-adapt pa ng Kongreso yung 100 pesos across the board, hindi pa rin yung sasapat para sa ating lahat. Kung kaya po, ang ating panawagan, tuloy-tuloy na sahod! Presyo! Sahod! Meanwhile, aside from the 200 pesos wage hike, labor groups are also seeking to increase the minimum wage to 1,200 pesos aimed at further improving the lives of Filipino workers. This is Mia Layagin for EuroTV News. Hi, this is Griza Lopez. Follow and tune in with our daily live newscast only on EuroTV News Threads official Facebook page. You may also catch us at Pinoy Extreme Cable Channel and on our other social media accounts. You may also visit our official website, eurotvph.com, for more news and information.